Yan yung due process, yung pagpapalaya sa pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Naparito kami bilang pag-ibig sa kanila, bilang pagmamahal sa namamahala sa iglesia na dinutungisan ng mga sanggunian, ng mga tiwali. Sila ang dapat paalisin dyan sa iglesia, hindi ang mga Manalo. Wala silang ginawang katiwalian sa iglesia. Wala silang kasalanan. Bakit sila ititiwalag? Walang due process ang ginawa nila. Mag-isa amin. Hindi kami nagtataka. Tinatakot nila ang mga ministro, mga kapatid sa iglesia na ititiwalag. Kung yung mga Manalo na nga, kapatid mismo ng kay Eduardo. Kung siya lang magpapasya, hindi ipapasya niya yon. Si Glicerio Santos nagpapasya niya at saka mga sanggunian na mga tiwali. Ang tunay na hustis dito ang kapatid ni Eduardo Manalo. Kaya nananawagan po kami kay kapatid ni Eduardo Manalo. Ayusin niya ang kanyang sambahayan para maayos ang iglesia. Paano siya makapamamahala sa iglesia kung sambahayan niya hindi niya kayang pamahalaan? Kay Eduardo, nanawagan kami sa iyo. Lumabas po kayo. Ayusin niyo po ang problema ng iglesyang ito. Hindi kami nanggugulo. Hindi kami lumalaban sa pamamahala. Mahal po namin kayo. Mahal namin ang pamamahala ng iglesia. Mahal namin ang iglesia. Mahal namin ang aral ng iglesia. Ang aming nilalabanan dito yung mga tiwaling sanggunian na siyang nanguhusga sa aming tagapamahalang pangkalahatan. Nag-aalala po kami sa iyo, kapatid Eduardo Manalo, kung anong inyong kalagayan. Bakit hindi kayo makapagpapasya ng tama? Pasyahan niyo po ng katarungan ng mga inapi ng sanggunian. Isa kami sa inapi nila. Halos kanag ka rin kami sa pastoral para lang kami paalisin. Sinasabi naman walang mga ebidensya. Ayan, nagdudumilat ang daming ebidensya. Papakita namin, ilalabas namin sa media. Napakarami ng ebidensya. Kaya kahit dun sa bala, ikaw nagsisinungaling. Magsabi kayo ng katotohanan kabihin, kayo nagutos sa akin, iulat ang katiwalian. Pero nung magulat kami ang iyong itiniwalag, pati ang aming sambahayan, nasira ang aming sambahayan. Kaya magsabi po kayo ng totoo. Mga kapatid ko, mga ministro, mga kapamatok, mga manggagawa, lumabas po kayo kay matakot. Hindi na kayo tang itiwalag kung sama-sama tayo dito sa katwirang ipinaglalaban po namin. Alisin ang katiwalian, ibalik ang iglesia sa kalinisan, gaya sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eranio Manalo. Sana po marinig niyong panawagan namin. Hindi kami nanggugulo. Ang aming pakay dito, maayos po, maayos ang iglesia, maibalik sa dating kalinisan para po sa ikaliligtas nating lahat. Huwag kayong maniniwala sa mga tiwaling sanggunian. Nagpapakalat ng maling impormasyon. Dito kayo maniwala, mga kapatid. Hindi kayo kayang itiwalag pag tayo sama-sama. Manindigan tayo sa panig ng katwiran. Nananawagan po kung lumabas po tayo. Magpunta po kayo rito. Nakahanda po kami. Walang problema. May mga pagkain dito. Mag-vigil tayo. Kasi pagka pinaalis ang mga Manalo dyan, hindi na po makababalik dyan. Hindi tayo papayag na sinipalisin ko ng katwiran. Sinipalisin sa iglesia, sa pamamahay nila. Dahil sa walang katarungan na pagtitiwalag sa kanila. Walang due process na nangyayari. Walang pagsusuri ang ginawa ng sanggunian. Hindi totoo, napasya ng kapatid na Eduardo Manalo yan. Sila ang nagpapasya dyan. Hindi kami naniniwala na pasya ng kay Eduardo na itiwalag ang kanyang mahal na ina, ang kanyang mga kapatid. Ang sanggunian ang nagpapaikot niyan. Sila nagmamaniobra. Sila ang dapat itiwalag sa iglesia ng walang balikan. Sinasadyang pagkakasala. Walang kapatawaran yan. Kaya ihayag namin, ipubunyag namin ang kamalian ng sanggunian na yan. Umalis sila, silang umalis sa iglesia. Hindi ang mga Manalo, hindi ang aming pamilya ng tagapamahalang pangkalahatan, pamilya ng kapatid ni Eduardo. Kaya nananawagan kami kay Eduardo, sana po mag-usap kayo. Nananawagan ng yung mahal na ina, kausapin nyo sila. Hindi totoo, hindi sila makikipag-usap sa inyo. Pinalalabas nila kayo, ang hindi makikipag-usap sa kanila. Kayo po ang ngayon makipag-usap kayo. Kahit sa amin, naharap po kami sa inyo. Sasabihin namin lahat ng katiwalian ng mga sanggunian. Pangunahin na yung Glicerio Santos, yung kanyang mga kamag-anak, pamilya incorporated na, hindi na religious ito, business, negosyo na ang iglesia. Kaya kami ay nagre-react yan. Sa katiwalian, hindi po kami lumalaban sa pamamahala. Kailanman, hindi kami lalaban sa pamamahala. Basta matuwid na pamamahala sa iglesia. Ayon sa tuntunin, ayon sa mga aral ng Diyos, hindi kami lumalabag yan.
Sila ang lumalabag sa tuntunin. Sila ang lumalabag sa aral ng Diyos. Ibigin ang kapamatok, mahal sa buhay, ang ina. Mga kapatid, dapat ibigin. Ibigin mo, kapatid na Eduardo Manalo. Yan ang unang utos na may pangako. Dito pa lang, higit sa lahat, pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya sana, igawad mong katarungan sa mismo sa iyong pamilya. Maging sa mga ministrong ipinagtitiwalag ninyo na walang kasalanan. Yung mga ministrong dinukot nyo, ilabas nyo. Ilabas nyo, bawa po kayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Kami na po nananawagan. Hindi kami magtutukot na ang sa iglesia. Dapat maghari ang katotohanan sapagkat ang iglesia sa Diyos. Kami ang ginagamit ng alam namin ang Excuse me. alam namin, nararamdaman namin, panig namin siya. Magtatagumpay kahit walang pumanig sa amin, kahit kami lang dito. Handa kaming mamatay alang-alang sa iglesia, alang-alang sa pag-ibig ng aming pinakamamahal na namamahala sa iglesia. Kaya sana po, maayos ito. Hindi kami nanggugulo. Ang layunin namin para sa kapayapaan ng iglesia. Para po sa kaligtasan ng lahat ng mga kapatid. Kaya yung mga Okay, so atong hisgutan karon ang nakita nato nga video. Tagaan nato og reaksyon ang video nga atong nakita. Baluan nato nga legit kini nga video kay gikan gyud sa ABS-CBN. Usa sa mga sakop sa grupo nga gitukod ni Felix Manalo. So, kini nga grupo, gitukod ni Felix Manalo sa 1914. Iyang gilugit ang Matthew 16:18 o iya kining giabunuhan og lain-lain nga mga bersikulo para nga ang maong organisasyon mahimo nga kuno tinuod. So, manang giabunuhan yung daghang bersikulo para mahimong tinuod. Kunuhay. Pero, absolutely guys, dili gina mahimong tinuod. Ang mga bersikulo nga gigamit niya para pagpatindog sa maong organisasyon, pagpatuo sa ilang mga membro nga sila lagi kuno ang gitukod ni Kristo, nanggamit sila og Biblia. Gamit nila ang Biblia, gilugit ang tanang mga bersikulo diha, o niya gigamit niya kini aron pagpatuo sa mga membro nga maoy iglesia nga gitukod ni Kristo bisan sa tinud-anay usa lang ka Pilipino nga taga Punta Santa Ana, Manila. So dili na to sila kundim ang mga tao nga mituon ini tungod lagi kay wala kay kahibalo sa Biblia. Gikan sa Katolik way pagtuon sa Biblia niya kanang gipatuo kuno sa Biblia gamit ang Biblia. Mo ni ang nahitabo karon nga daghang mga tao nga nagtuo siya nga ang iyahang relihiyon nga gipasilungan karon, especially aning grupo ni Manalo. Tuo sila nga mao kuno ni ang tinuod nga simbahan. Pero kung basahon nimo ang simbahan nga naa sa Biblia gid mabasa nato, wala ingon ani nga panghitabo nga mura og mag-unay na sila og patay, no? Wala. Ang simbahan nga naa sa Biblia maoy ginapatay pero wa gyud sa ilaha gyud mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga nagplano nga moparehas ani. So absolutely guys, mailhan nimo ang simbahan nga gibuhat ang grupo nga gibuhat lamang og tao kay mahimo gingon ani. Pero ang simbahan nga gitukod ni Kristo dili gyud ingon ani guys ang mahitabo. Kay silang tanan nga naa sa maong pundok adunay balaan nga espiritu. Dunay usa ka espiritu mao ang Espiritu Santo nga mipuyo sa kasing-kasing sa matao usa ka tawo nga midawat ug misalig ni Kristo. Mao nga walay kagulya nga mahitabo kay the same Holy Spirit ang naa sa ilang sulod. Unlike aning nahitabo nga kung imong tan-aw ng istorya sa maong tigpamaba nila luoy kayo murag naay gipang taguan, gipang
hide nga mga tao nga kauban ra pud nila kasamok sa sulod. Guys, ang akong ikasulti ninyo, no? Mag-search ta sa scripture. Dili lang kayo sikag paminaw lang ang mga sulti sa mga tao diya. I-search gyud sa scripture from Matthew to Revelation. Basahag balik para ma-enlighten ta nga kanang mga pundo karon nga pasiatab sa mga tao di na mao nga yan ni Kristo. Aware lang sa matag usa. Salamat.